Thank you po, maraming salamat po. Si Congressman Miro Kimbo ng ikalawang distrito ng Marikina. Pihit muna po tayo kasi kailangan may diskusyon po tayo. Hindi puro bati. Bawal na yung puro bati na sobrang dami. Marami lang, pero hindi sobrang dami. Congressman Miro Kimbo ng Marikina. Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Magandang umaga, Alvin, sa inyong mga tagapakinig po. Parang muffled yung boses ni Miro. Bagong gising lang siguro. Ano po? Si Congressman Kimbo po ang chairman ng House Committee on Ways and Means. Chairman din po ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development. Ano po? Pero itatanong natin, nabalitaan kasi natin na yung Malacanang ay may gustong isulong ng mga tax measures. Ano po? Paisa-isa natin kay Congressman Miro. Ano ho ba ito, Congressman Miro, at sino yung tatamaan? Well, una-una yung itinutulak talaga is yung ating pagtaas ng tax exemption ng ating mga compensation income earners. Ito po yung tumatanggap ng sweldo ng regular tuwing 15 at 30. Opo. So, nagbumibilang po ito ng halos 5.2 milyon mga Pilipino. Yun yung ano, Kong? Yun yung 350,000? Ito yung 350,000 na ngayon ay 250,000. Opo. So, pagdating sa net taxable income, ibig sabihin yan, sa totoo lang, dahil meron pa tayong mga binabayarang GSIS, SSS, ang total na sweldo talaga may exempt o pag pinag-usapan ay gross, ay roughly halos 380 o 390,000 ang nagiging gross salary dyan. So, maraming makikinabang. Lagpas 1 milyong mga manggagawa. Currently, pati 1 milyon na parating din sa new labor force ay makikinabang din dito sa usaping ito. Tapos yung pangalawa ay yung pag-alis na ng minimum corporate income tax. Ang minimum corporate income tax, for your information, is ito yung tax na binabayaran ng ating mga maliliit na mga negosyante. So, ipinasa ito nung train noong 2018 sa dahilan na para maging mas madali ang kanilang buhay sa pagbabayad ng buwis, ay imbis na pinapatawan ng 20% minimum na pinakamababang corporate income tax, naisip ng gobyerno na gawing 2% na lang sa kanilang gross revenue sa isang taon. Pero sa totoo lang, mas lugi sila dyan dahil maraming mga maliit na tindahan, halos walang kinikita. So, inaalis na yan para kung wala ka talagang kininta, wala kang babayarang buwis. So, yan yung tax relief na itinutulak ng ating pamahalaan. Kung balik lang ako dun sa una, yung sa 350,000, kasi ang mga Pilipino, hindi sila kagaya no sa Amerika na pag tinanong sweldo, annual, alam nila kagad. Ano? Yung sa atin dito, buwanan. Magkano ba yung translation niyan? Kung 350,000 ang sweldo mo kada taon, magkano yung buwanan mo? Nasa 29 ba yon? Ganyan, mga 29 hanggang 31,000 ang makikinabang dito sa usaping ito. At saka may mawawala sa gobyerno dahil in-exempt, marami-rami ka nang i-exempt sa buwis, may mawawala, kaya kailangan may gagawin ng mga bagong tax para makabawi ang gobyerno. Dahil ang mawawala dito sa estimate nila, ito'y tinetesting din natin, paggamit ng iba't ibang survey ng pamahalaan, pero sa estimate ng DOF is around 60 billion ang mawawala sa kanila sa taon lamang na ito. At patuloy na tumataas yan sa susunod na mga taon. So, may kalakihan din yung amount, no? Pero gusto ng ating Pangulo magkaroon ng relief talaga ang middle income, particular itong lower middle income natin na mga manggagawa na siyang pumapasa ng karamihan ng taxes ng ating compensation earners para may taas natin yan at para magkaroon sila ng relief. Kailangan ng pampabawi, sabi ng DOF, para mapunuan itong mawawala na ito. At ang panggagalingan dito is number 1 is yung tax sa vape. Tax saan? Tax saan kamo? Tax sa? Vape. Sa vape. Vape. Sa vape. Vape. Yung Okay. sigarilyo. Yung tabako. Na nakikita ngayon ng DOH ay isang pandemic na. Pandemic lalo sa ating kabataan. Hindi ko maniniwala. 40% ng ating kabataan ay nagkakaroon, nakatikim o may regular na nag-vape. So, Talaga? Bisyo na, Congressman Miro, bisyo naman po yun. Kaya okay lang siguro na lakihan pa yung buwis kasi bisyo hindi naman yun basic need. Hindi lang sa bisyo, pero ito rin ay
nakakapinsala sa katawan. At Mm. kapag ang isang tao ay napipinsala ang kanyang katawan, nagiging burden yan ng pamahalaan. Hindi Tama. naman yan sarili niyang gumagastos dyan. Yan ay nagpupunta sa ating mga public hospitals. Number one cause ng non-communicable disease ay ito, smoking related. So talagang lalo ang vape, dalakala ng mga tao na dahil wala na itong usok, hindi nasusunog, hindi siya harmful. Baliktad, mas mabigat pa nga ang dinadalang pinsala nito. So ito at ibang mga heated tobacco or tobacco related ay i-adjust ang tax rates po nito. Opo. So hindi naman masasabi ba natin na hindi naman masasapol ang masang may binasa akong item kanina sa sweetened beverages eh. Kaya sabi ko sa mga magulang diyan, yung baon ng mga anak nyo, tingnan ninyo, eh, may kutob ako na yan ay matatamis. At kasama sa mga sweetened beverages, masasapol ba yon sakaling maipasa natin yung dagdag buwis sa mga sweetened beverages, Congressman? So may proposal din sila pagdating sa sugar sweetened beverages. So right now may tax na yan actually. Yeah. Hindi yan bago. So ang unang gusto nilang gawin diyan ay adjust ito, taasan yung tax rate dahil nakikita nila na patuloy yung pagtaas ng obesity, ng diseases related sa high Sugar. Oo, at marami rin dito ay mga kabataan. Opo. So, pag tinignan natin, ito mga flavored milk, na paborito rin ng mga anak ko, ayoko na sabihin yung Oo. tatak. Masarap kasi. Pero yan kasi, alam natin ang ating kabataan, tulad natin, imbis na magsaluyot ka, inom ka na lang ng Coke, di ba? Oh, tama. So hindi na lang soft drinks ang pinag-uusapan dito, pero maraming mga deceptive na mga bagay. At gusto natin effectively, ang taxes talaga is hindi lang naman, ang primary motivation dito is not to raise revenue. Opo. Ang primary motivation dito is to carve out a behavior. Yung para iwasan nila, yung paglalagay mo ng tax sa sigarilyo, laki ng binaba, pagdating sa paninigarilyo sa ating bansa. Pagdating sa tax sa alcohol, meron din silang proposal dyan, dahil napag-iwanan na, yung fermented, yung beer, mataas ang tax. Pero yung distilled liquor, ito yung mga hard drinks. Ito yung napag-iwanan, so ito i-rationalize din, tataasan din ho yan ng bahagya para po ma-recover yung mga lost income po, lost revenue pagdating sa personal income taxes na nawala. So parang ang diskarte, health ito. Pinoprotektahan ng Estado ang inyong kalusugan para hindi kayo malulong sa mga matatamis at saka alcohol. Parang ganun ang diskarte. Oo, pero sisiguraduhin natin, Alvin, na hindi naman po pwede na nakita rin nila yung usapin ng pagkakataon na para makapag-impose ng buwis. Hindi naman po pwede sa kaliwang kamay ibinigay natin yung tax relief sa middle income, pero sa kanang kamay naman kakabigin natin yung nawala sa mga mahihirap. Kaya kailangan yung halimbawa sugar sweetened, sisiguraduhin natin kung anong mga produkto yan ay hindi mga produktong tinatangkilik talaga ng mga mahihirap. Maliban siyempre sa sigarilyo. Kasi ito, walang pinipili ito. Talagang kailangan ho natin yan talagang imposan ng tax. Halimbawa, pinagdidebatihan ngayon sa mabilisan ay yung 3-in-1 coffee. Ang 3-in-1 coffee, napakataas ng sugar content. Pero yun yung pangmasa yun eh. Yan ang problema. Dahil yan ay pangmasa, sabi ko nga po, kailangan pag-isipan natin na matagal yan kasi hindi naman po pwede na inalis natin yung buwis sa middle income, pero tinaasa naman natin indirectly yung mga maliliit na tao. So hindi naman kami papayag doon. So kailangan mabusisi natin titingnan kung talagang health-related ba o may connection ba yung pagkakaroon ng buwis sa usapin po ng pagpapababa ng consumption ng mga consumer items na nakakapinsala sa kalusugan. Isa na lang, Congressman Kimbo, narinig ko rin yung salitang excise tax. Alam mo na, pag excise tax, naisip ko kaagad petrolyo. Hindi lang naman petrolyo may excise tax. Ano po? Ano ibig sabihin nun? Tataasan din yung excise tax ng fuel products o hindi fuel products ang tinutukoy doon? Hindi po. Hindi po natin gagalawin yun. In fact, pinag-aaralan pa po natin ngayon patuloy yung pag-aalis o pag-rationalize ng ibang taxes pagdating po sa petrolyo. Kasi ito po, naghahanap tayo ng paraan sa petrolyo,
at sa kuryente kung paano natin mapapababa. In fact, may na-file na po ngayon sa Kongreso yung pag-aalis po ng VAT sa systems law. So, pinail po natin ito kahapon sa nanasa po natin na maalis po natin habang nililitis pa kung kailan at paano aalisin ang systems laws, ay sisimulan na namin yung hakbang para sa pag-alis ng VAT on systems laws. Because after all, value added nga paano ka magkakaroon ng value added tax sa isang systems laws? Hindi nga siya value added So doon pa lang, alam mo nang mali. Hindi ba pwedeng yung value added tax mismo ng buong singil sa kuryente ang tanggalin? Ang pinag-aaralan dyan is, in fact, tinutulak natin, Alvin, is ang VAT dapat sa tatlong hakbang ng pagdala ng kuryente sa bahay. Meaning generation sa power plant, may VAT. Paglabas niyan, transmission sa Transco, may VAT uli. Pagdating sa power distribution, Meralco, halimbawa sa Metro Manila, may VAT uli. So 3 times na i-impose ang VAT. So ang panukala natin dyan ay huwag naman sa tatlong hakbang. Dapat sa isa lang. Whether doon sa power generation or dito sa dulo na. Pero ang panukala natin is doon sa power generation, doon sa talaga ilagay. Nililinaw lang natin step by step kung paano ito makaka-apekto sa accounting entries ng ating mga kumpanya. Hindi po ba pwedeng tanggalin na altogether? Dati naman walang VAT yung kuryente bago yung EPIRA. Na-impose yan actually, hindi sa IPIRA, Alvin, na-impose yan doon sa train noong 2018, noong nakarang administrasyon. Ang dilema kasi natin dyan dalawa, no? So ako, sang-ayon ako dyan. Una ay napakalaki na magiging pinsala sa coffers ng pamahalaan. Bigat ng tama nila dyan. Kung di ako nagkakamali ay aabot ng halos 100 billion yan. Kasi mahigit, parang 118 billion yun. Oo, parang ganoon. Laki. Kaya matagal ko na sinasabi, dapat DOF secretary ka na o kaya energy secretary. Ewan ko sa'yo, Mio. So malaki ang impact. Pangalawa, merong magandang nakita tayong datos na pag tinanggal natin ang VAT sa kuryente, dahil ang mga lifeline users ngayon ay subsidized na. Yung pinakamahihirap, kung di ako nagkakamali, gumagamit ng less than 10 kilowatts sa isang buwan, subsidized na sila. In fact, ang nagbabayad sa kanila ay ang karamihan ng mga may kaya o lumalagpas ng 10 kilowatt per month ang consumption, subsidized, yan na yung mga yan. So kumbaga in short, mga pinaka-poorest of the poor ay subsidized na ang kanilang kuryente, mura. Pangalawa, pag tinanggal natin ang VAT, ibig sabihin, ang makikinabang sa presentation ng DOF is, ang makikinabang ay ang middle class. Ibig sabihin yung upper, lower class, at saka yung lower and then middle class, yun ang makikinabang. Kasi ang VAT, kung anong kinukonsume mo, yun ang binabayaran mo. Kapag mayaman ka, ang kuryente mo, 100,000 sa isang buwan. So pati ikaw, makikinabang ka. So kumbaga parang, paano natin gagawin na mawawala yung buwis na ginagamit natin pangtustos sa mga programa ng gobyerno, health centers, yung ating mga social pension programs, etc. Inaalis natin pondo para doon. Pero sino makikinabang? More than 60% ay middle income at saka mga mayayaman. Parang hindi naman yata tama. Yun ang presentation ng DOF. Kaya ayaw din nila alisin yan kasi indirectly ang makikinabang ay hindi yung poorest of the poor. Yeah. So mas mabuti pa na ibigay na lang natin, taasan natin yung lifeline. Hindi lang lifeline, baka naman pwede yung 20 kilowatt per month ay isubsidize na rin natin. So at least sigurado tayo na yung makikinabang talaga ay ang mga mahihirap, hindi yung indirectly ang karamihan ay middle income o kaya upper income ang makikinabang. Minsan nga'y pumunta ka sa programa kung Wise Consumer. Pag-usapan natin lahat ng mga nakabinbin na mga tax measure. Available ka ba kada Sabado o nagliliwaliw ka pag Sabado ng umaga? Nasa distrito tayo niyan. Yan, Sabado-Linggo talaga nandun. Tulad niyan, papunta tayo sa flag ceremony. Pero syempre pag inimbita mo, mabilis pa sa alas 4 kahit asawa ko, iiwan ko. Pagbibigyan mo naman yung dati mong kaibigan, di ba? Ako nga, makiki-coordinate kami for the guesting. Maganda yan, kahit one-on-one tayo. Maraming salamat.
Thank you, Kong. Maraming salamat. Mabuhay ka. Mabuhay mga taga Marikina. Si Congressman Miro Kimbo ng Ikalawang Distrito ng Marikina at chairman po ng House Committee on Ways and Means. Mamadali na naman tong Camille Postolero na to. Binamadali po tayo. Kaya hindi ko na po kayo mababati o kagaya ni Ma'am Ulidan. Magbabalik po ang Gising Pilipinas Energy Energy! Gising Pilipinas! Good morning! Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.